Yan guys, so ito yung ating preparation. No? This is day before nung installation natin sa Valenzuela. Ito yung kanilang solar panels no, na 585 watts. No? So yan, prepare natin. Usually ginagawa namin, prepare namin na day before. No? So ito siya nung ating inaakyat na sa kanilang roof. No? So wala pa tayong solar panel lifter. Hopefully magkaroon din soon. Then yan, nilalagyan naman natin ng karton sa likod para hindi magasgas. At saka yung pinaghihilaan sa taas ay meron niyang may basahan siya no na nakapatong. No, so bali 10 piraso na Jinko 585 watts na solar panel yung ating inakyat. No, so yan, mano-mano yan. Bali talagang tinagalang namin na iakyat diyan at hilain. No. So ayan, bali 10 piraso no. So as per natin no, as per quotation at saka measurement, talaga to, ang kasya lang talaga ay 10 panel. However, may kukonti kasi na may discrepancy sa size kasi hindi pantay, no? So, try namin lahat ng orientation para yun, mapagkasya, no? At least madagdagan yung 10, no? So, ayun, try namin, after na may try lahat, 10 lang talaga yung kakasya sa kanya. So, ayan, ito, naka-ready, ayan, sinusukat pa namin ng paulit-ulit, baka kasi pwede pa namin siksikin yung magkasya yung kahit at least 12 na solar panel, no? Kasi ni-request din sa atin ni customer. So, baka pwede pang pagkasyahin siya. So, ayan, in-inspect din at saka dino-double check lahat ng mga, mga pagkakabitan, tsaka measurement. So, bali ito pala actually guys, no ocular inspection, na-check na natin yung structural integrity ng bahay, no? So, napakaganda. May kita nyo naman, makapal yung ginamit nila na bakal at saka marami yung pamakuan niya, dikit-dikit talaga. Tapos ito, habang ini-install natin siya, nilalagyan natin siya ng silicone, no? So, though may goma na yung L-put natin, may goma na yan eh. So, talagang watertight na siya. So, ang ginagawa kasi natin, dinodoble lang natin para hindi talaga, kung sakaling mag-fail man yung goma, is yung silicone, meron pa tayong additional protection. At saka kasi yung goma na yan, katagalan, lumulutong at nagka-crack. So, ayun, maganda na yung dinoble mo yung protection para kumbaga siya, secured na secured. So ayan, lahat ng bolts na ating bali kada railings 3 hanggang 4 na L-foot ang nilalagay natin para talagang matibay, no. So ito siya nung nilatag na namin, no. So nakasunod naman yung yung orientation nito doon sa drawing. Actually may drawing 'yan doon sa proposal natin sa client na ganito yung magiging itsura, tapos pinapa-approve natin 'yan. Yun yung nagiging basehan ng ocular inspection natin. Tapos nilalatag natin doon, nilalagay natin specification, lahat, pati panel orientation nandoon sa papers, no. So, kung ano yung present natin sa kanila sa ocular inspection, yung present natin sa kanila sa sa proposal is yun mismo, no, yung nakalagay diyan. No, so ayan, nakita nyo yung mga workers naman natin is yan, naman tayo, naka safety gears. Actually may harness pa yan. Then yan, nakasuot tayo ng vest, nakasuot tayo ng hard hat, no. So ayan, at talagang ito yung naging kinalabasan ng aming ng aming orientation, no. So ayan, nakikita niyo nabutan na kami ng tanghali. Medyo napatagal kami kasi yung adjustment nga para sinubukan namin na mapagkasya yung 10 panels, no. So ayan, napakataas, nasa 3rd floor tayo guys. So ayan, bali ang kalaban mo lang talaga sa ganito is yung init, no. So ayan, ito na i-finish na yung installation ng mismong solar panel. So inaayos na lang namin yung mga yung mga wires sa ilalim, no, at saka yung groundings, no. So ayan, nakikita nyo dito kasi siya nakakonect sa main, no. Ayan, chine-check namin yan lahat, yung wirings, gumagamit tayo ng thermal scanner under full load, no. So tinitignan natin talaga kung may magpe-fail sa ating installation, no. Kasi normally pag meron kayong loose connection or pangit na or bad connection, may kita nyo sa thermal scanner, doon nagbi-build up yung heat. So doon kasi nagsisimula masunog ang isang wiring, no. So ayan, ito na yung ating installation. Nakikita nyo, naka-cable tray na siya, nakaayos na siya, no. So as much as possible, ginawa nating malinis lahat ng bagay, no, sa ating installation. So ito yung loob niya. Ayan, ito yung termination ng ating mga ng ating mga wires, ayan, ng ating mga breakers. So ayan, inorganize naman natin. Nakalagay din naman yung CT sensor. Tapos yun nga palang gamit natin guys is naka-DE and SRNE tayo. SRNE na 3148Ah na battery.
no. So tapos sa ano naman natin sa mga breakers, FEEO straight. Tapos ayan, pagdating naman dito sa ating inverter is DEYE na 6 kilowatt hybrid inverter. Ayan, nakikita nyo, no, 4.50 na yung load nila. Actually, ito pa lang yung gamit. Bagong bahay lang kasi ito, no. So, ito pa lang yung pinakang maximum load nila. So, yan, tinitesting natin ng thermal scanner. Tapos, ito, tinuturo natin sa kanila yung mga katulad niyan, yung paano i-connect sa wifi. Yun, pina-proper commissioning na natin sila. At saka yung settings, tinuturo natin sa customer, no. So, ayan, naka-cable tray naman na lahat yan. So, guys, pag gusto nyo magpa-install ng solar, pwede nyo i-message yung number dyan sa screen or message nyo kami dito sa page namin, no? Ayan, and salamat po sa panonood. Magandang araw po.